Praise God. Itong buntag sa tanan, atong palakpakan atong buhi nga Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atong kusog-kusugan. Amen. Praise God. So as we start, it's 10:29. So let us pray. Father, we praise you, we glorify your name, O God. Daghang salamat kay Ginoo for having us here today. We ask, Lord God, sa imuhang presensya karon Ginoo, magauban karon kanamo. And I pray, Lord God, as we hear your word today, Lord, our hearts, Lord God, will be kaning receptive, Lord, and ready, Lord God, to receive your word. Lord, I pray also, Ginoo, nga walay mga lihok, Ginoo, sa mga kaaway nga magmadaugon. Lord, tabuni mi, Ginoo, sa imong hamiling dugo, O God, nga anything, Ginoo, ilahang mga plano, Father, dili gyud mag-prosper, O God. And I pray, Lord God, our minds, our hearts, Lord God, our spirit, Lord God, will be attentive to you, to your word. Holy Spirit, just kaning work, Lord God, in every individual karon Ginoo. And Father, we thank you, O God. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Just wait lang. Alright, ani. So good morning everyone. Palihog ko pakusog. Yan. Pwede ko kay kadungog sa akong tingog dere, ambot lang sa inyo ha. Murag kusog na jud kayo. Pero ganahan mo ko ani nga microphone. So ayun, praise God. Hallelujah. Andam natatanan. Amen. So mga igsoon, isa sa mga kaning pinakadako nga mistake nga makumit sa isa ka believer ni Jesus is kana bitawng i-assume nato, i-assume nato nga ang isa kadaugan means ang gera or ang battle is nahumanan na. Many Christians think nga kana bitong I already overcome kaning temptation, I already nagrepent nako, I already kaning humanan nako ana nga season, I already defeated kana nga addiction, but ang ato ang tan-awon karon in the book of Luke, chapter 4 verse 13 is naghatag siya sa ato ba og warning that ingon padara that when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Makita na to that the devil left Jesus. Nihawa siya kang Jesus, but he planned to return. Na siya'y plano nga mubalik. But pasabot, Satan is strategic. Satan is nagalantaw siya og kaning weakness, He waits for kaning exhaustion. Kana bitawng grabe na kaayo ka kakapoy, kaning kag exhaustion sobra pa sa kakapoy. Kaning drain na jud kaayo ka. He waits for discouragement. He waits for isolation. He waits for kana bitawng kaning emotionally vulnerable kaayo ta. Nagapaabot siya ingana ingunana ang demonyo. And the enemy, the devil, does not always, kanibitawang wala lang siya nag-aatake immediately. Sometimes the enemy waited patiently for the right opportunity. Nangita siya og right opportunity. And if Satan, kung ang demonyo nagapaabot siya for another opportunity to tempt us aron tintalon si Jesus kanina diare, we should not be or dili na bitaw ta masurpresa kung magpaabot sab siya opportunity nga moatake sa atoa. Nasabtan nato. And karong adlaw akong i-share sa inyo kani nga message that the devil is looking for an opportune time. Ingna imong katapad, opportune time. So the devil is looking for an opportune time. Atong basahon karon is in the Luke
chapter 4, verse 1 to 13. Taas kayo ni siya, but I know majority sa atua kabalo kaayon. It's the time when Jesus nga gitintal siya sa yawa, no? So atong basahon diari in Luke chapter 4, then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil, and in those days he ate nothing. And afterward, when they had ended, doon sa siya, he was hungry. And the devil said to him, if you are the Son of God, kung ikaw anak sa Dios, ingna kining mga bato nga mahimong pan. But Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word from God. Then the devil take him into the high mountain, gidala siya sa high mountain, and gipakita sa iya tanang gingharian sa kalibutan in a moment of time. And then the devil said to him, ningon day ng yawa, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Ana ang yawa. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. Ana ang demonyo sa kang Jesus. And then Jesus answered to him, get behind me, Satan. For it is written, ana siya, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, ana siya, if you, ana po ng demonyo, kung ikaw anak sa Dios, ilabog ang imuhang kaugalingon, gikan dinhi dito sa papadulong sa ubos. Kay niingon ang Dios, no, ay ingon ang kasulatan, ingon ang yawa. He shall give his angel charge over you to keep you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Luwason ka sa mga anghel, ingon ang kasulatan. And Jesus answered to him, ano siya? It has been said, or it is written, you shall not tempt the Lord your God. And then, the verse 13, ano din dari? Now, when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Most people, pag makabasaan kaning time or kaning chapter is they focus on 3 temptation aning passage. Kaning kato nakita nato gayna katong turning sa stone into bread, the kingdoms of the world, and jumping sa temple. But diara in Luke, gi-end ni Luke kana siya nga story with something deeper. In verse 13 diha gi-end, gi-reveal diha nga si Satanas wala siya nag-quit. Wala siya ni undang. Wala siya ni quit. Dili buot pasabot nga ni hawa siya. Di na siya mubalik or humana. Di ba? Meaning, makita na ito in verse 13, he withdrew. Or he waited. Nangita siya opportunity. He looked for another opportunity. So, ingna imong katapad, opportunity. No? And many believers, mga wala sa pagtuo, not because ang enemy or mga pildi, many believers, mga pildi, dili kay tungod, ang enemy is stronger. But mapildi because they become, nahimo ang mga believers as careless after the victory. Nasabta na to, nganong na mga times nga, dili magyud strong ang enemy. But nganong na mga believers nga maluya man? It's because nahimo, usahay tang careless after sa kadaugan nga ato ang nahighaguman. Amen? So atong tanawon kani siya nga passage karon, ang atong i-learn how paunsa ay mo atake ang enemy. O kanus-a siya mo atake. And how Jesus overcame every temptation. Kanang tulo ato ang hisgutan karon. Now, the first thing akong i-share sa inyo is that the enemy often attacks after spiritual highs. Balik ko na ko. The enemy
usahay mo atake siya after spiritual high. Ningon dara in verse 1 sa Luke 4, then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Tanaw bitaw nato ang timing. Before aning chapter, si Jesus gibaptize. So before pa ng chapter 4, bago lang si Jesus gibaptize, and then the heavens, kita na dito nga, the heavens were open. And then the Holy Spirit descended in a form of a dove. And then the Father speak, ana din ang Father, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kung atong ato siyang i-internalize, this was a mountaintop moment. Kana bitawng mga panahon nga kanang either nagpray ka in your room or naka sa simba, and then something na nahitabo sa imuha. And then after that, murag na nawala sa imuha nga dili mga maayo or something na gi-speak si Lord. Is it not kaning spiritual high moment sa imuha? So this kaning nga incident, this was a mountaintop. It's a spiritual high moment, no? And then immediately afterward, naabot dayon ang wilderness. Sometimes mga igsoon, the hardest temptation moabot siya after spiritual victories. Kana bitong right after nga ma-revive ka, right after baptism, ay kaning encounter no na atay kauban di ari nga after sa gibaptize gisulayan dayon. No sa demonyo. Right after kaning promotion, right after kaning mga nag-attend ta og mga conferences, mga youth camp, mga whatever it is nga atong giatinan para sa Ginoo. Right after kana bitaw mga panahon ka nga you decide to serve the Lord seriously. Kana ingunana nga mga panahon, the devil, ingunana the hardest temptation ka moabot siya right after spiritual victory. Ngano man? Ingnay mong katapad ngano man? No? It is because Satan or ang yawa hates momentum. Dili siya ganahan, no? Or ang demonyo gusto niya nga paundangon niya, pahunungon niya ang spiritual growth before mag-develop na og pundasyon or makapangugat sa ato ang mga kinabuhi. Muna ang demonyo, dili sa ganahan og momentum nga hay kaayo ta diha sa presensya sa Ginoo. Dili sa ganahan nga permanente ta magsiga. Dili sa ganahan. That is why right after victory, naagyod siya'y buhaton. No? Like for example, kang Elijah in 1 King chapter 18. Si Elijah gi-challenge niya ang 400 kapin nga mga propeta ni Baal in a contest, no? And then he called fire from heaven. Minaog yun ang kalayo gikan sa langit, no? O gikaon ang halad ni Elijah. Meaning, iyahang gipildi ang 400 kapin nga mga propeta ni Baal. Kung atong tanawon, it was one of the greatest victory nga nahitabo in history. Pero in the next chapter, isa lang kahulga ni Jezebel mo nay nagdala sa iyaha into depression o grabe nga kahadlok. Gihulga siya ningon si Jezebel, di na ka maagtag ugma. Og kato siya nga time, motoy grabe ang depression nga na experience niya og kahadlok, no? Makita nato at one time, at one moment, grabe niya ka bold. No? Okay, may bala niyo karon kinsa ang Ginoo, kung kinsay halad ang kaunon. Grabe niya ka bold. Minaog gyud, grabe ang victory, no? But the next moment, gusto na niyang mamatay. The enemy, ang yawa, muatake siya, in short, muatake siya right after the victory.
Mo na ingon diari in 1 Peter chapter 4 or 5 verse 8, ana diari, be sober. Dapat alerto ka. Kalma ka dapat. Nainay mong katapad, be alert. Ana siya, be vigilant. Because your adversity or your enemy, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Mga igsuon, ang lion, magpaabot yun na. Dili na ura-urada mo atakit, ayun. A lion, nagatanaw na siya, he watches. A lion studies weakness. And Satan is watching Jesus. Nagalataw lang. Porkit ni-withdraw na siya, pero nagpaabot siya og another opportune time. He is watching Jesus. But not only does the enemy attack after spiritual high, muatake sad siya when we are physically and emotionally weak. The enemy looks for moments of weakness. In verse 2, and in those days, he ate nothing. Si Jesus niya. And afterward, when they had ended, naon sa siya? He was hungry. Nagigutom diari. Bantayanan kayo ng mga gipanggutom, kaya tikihunon kayo mo. Ay, di mo, pagutom-gutom. Ano, mapapas mo? Luoy kayo mo, takihunon mo. Kasi nakakaon dere. Wala. Ay, joke, ingnan ka na, ay papas mo ha. No, he was hungry. Makita na to that the Bible intentionally gibutang gidiara that Jesus was hungry. Jesus was, katong niani sa diari sa kalibutan, he was fully God. Ginoo siya. But he is also fully man. Tao sab siya. No? Kaya kung Ginoo lang siya niani sa kalibutan, dili sa tao nga bation pa man sa og kahagkak kagutom. No? So Jesus, nani sa diari sa kalibutan, 100% nga Ginoo and 100% nga tao. Amen? So temptation niabot when his body was weak. Hallelujah. No? You know mga igsoon, the enemy understand weakness. Kasabot siya og weakness. And Satan, sometimes mo atake siya when you are tired, when you are lonely, kana nga mga panahon mo atake siya. Sometimes he attack when you are disappointed, when you are offended, when you are grieving, when you are stressed. Muna nga ayaw gyud mo pa stress, ingay mo katapa, ayaw gyud pa stress. No? Kay kung pa stress ka, atakihunon kay ka. Muna ikaw bana or asawa, ayaw pud paghatag og stress. No, sa imong partner. Kay kung di ka gusto nga atakihon na imong partner, ayaw paghatag magdulot ka og stress sa uban. Amen. Muatake sa usahay when you are financially pressured. Kana bitong wala kayo ka kinahanglan kayo kag kwarta, diha sa times mo atake. Kanang mga panahon nga emotionally you are so exhausted. Kapoy kaayo ka. Na-drain ang imuhang strength. Drain, apilang imuhang emotion. Kana, wala na kayo kaning murabag. Kung napay ugas sa uga. No? Hingnana mo atake at times ang enemy. He understand weakness. And some temptations are not about desire. Sa akong gimension gaina katong usahay mo atake ang enemy, naday ang mga temptasyon dili lang day sa about desire nato. But they about depletion, meaning nagkawala ang imuhang kusog. Moabot po dahil nagkawala ang imuhang excitement, nagkawala ang imuhang kalayo, nagkawala ang imuhang excitement diha sa Lord. Diara mo usahay mo atake. It's not about kaning desire lang. Kaya tungod gusto kay nimo, like for example, kabalo ka nga di maayo sa imuhang lawas ang
ang mga matikaon kaon gihapon ka. No, dili lang dai sa about ana, but it's about depletion. Nagkawala ang imuhang kusog. Nasabta nato. Tanaw bitapon nato sa nature. Sa una, ambot ang napabay cable karon. Naman yun ang channel nga Discovery Channel, Discovery National Geographic Channel and others, no. Na mga natures dira nga kaning mga episodes nila. Makita nato ibit sa nature kanang predator, kanang mukaon bitaw na ang mukaon mo na ang predator. Ang predator dili gyud na sila usually mo atake sa kinsa tong strongest nga animal nga naa nga grupo. Dili gyud na mo atake ang predator di ara. They will look for kinsa tong isolated. They will look for kinsa tong mga wounded. They will look for kinsa tong mga gipangkapoy. Kay nganong atuo man to nilang kusgan nga kabalo sila nga kusog magyud tumudagan. Maglisod na sila. Pangitaon gyud to nila tong gipangkapoy, mga naay samad. Mo na ilang ginapangita sa predator in the wild, ha. And spiritually mga igsoon daghang mga believers, mga hulog or mga wala dili kay tungod ni undang sila og paghigugma sa Ginoo. But tungod kay ni undang sila og pahulay. Wala na time magpahulay. Sige lang trabaho. Walay time ang pagpahulay. Mo bitaw nang we are so blessed nga magsigip kong make encourage sa matagusa nga musimba ta because this is our time to rest from all activities sa week. Daghang mga hulog because mga wala, it's because till nakalimot na ta mag-rest. We stop praying. We stop mundang taog fellowship. Mundang taog kanang mga ingana bitaw. And then we become vulnerable. Meaning ma-prone ta sa atake sa kaaway. Munang dili lang ta permanente work, no? Amen? Dahil na yung katapad, ayaw lang work. Pahulay-hulay sad. Pero ayaw pahulay sa Ginoo. Amen? Kailayan na po na nga storya. Anong magpahulay ka? Lord, unya na ka, Lord. Pahulay sa ko. Di sa ko mo simba karog sa kabulan niya. Pahulay ko. Di sa ko mga lagad sa imuharon. Lahi po ng istorya. Amen? No? E kung nga na, makalimtan na nato mag-rest, fellowship, praying, we become vulnerable. No? Mabitaw na ang ingon pa ang Bible sa Ephesians nga, do not give an enemy an inch. But pasabot, ayaw tagai ang yawa og territory or room or opportunity sa imuhang kinabuhi. Amen? Inay mong katapad, ayaw tagai. No? Because sama sa atong gibasa gaina in verse 13 that the enemy waited for an opportune time. But pasabot nangita siya og favorable season para ta atakihon. Nangita siya og strategic moment aron ta tukbon. No? And the enemy studies opening. Uy, mo ni, naibutas, pasok ako. Gamay lang yun nga bangag. Yan ang sudlan. That is why kita nga mga anak sa Ginoo, we have to guard ourselves. We have to guard ourselves when you are kanang spiritually overwhelmed kayo ka. You have to guard yourselves kanang panahon nga you are hurt, nasakitan ka, napasakitan ka sa mga tao, when you are discouraged. Maybe discouraged ka sa imong family, sa imong work, sa ministry, you are discouraged, no? Sa imuhang kinabuhi, na kay mga discouragement, no? You have to guard yourself kanang mga panahon nga you are so isolated na ikaw lang isa. And remember, kaning isolation, mga igsoon, isolation amplifies temptation. Balikon ako, isolation amplifies, meaning, when you isolate yourself, mas ginapakusgan niya ang temptasyon sa imuhang kinabuhi.
Mo nang but pasabot amplifies temptation. But here's the amazing thing, mga igsoon. Every temptation nga gigamit ni Satanas kang Jesus is na siya gina-target nga mas deeper than behavior. Giatake niya ang identity ni Jesus. And that the next thing nga akong istorya sa inyo is that Satan often attacks your identity. Ingnay mo hang kaugalingon identity. In verse 3, ningon diara si Satanas, if you are the Son of God. And again, in verse 9, ningon na po siya, if you are the Son of God. Bago ra gani nag-ingon, di ba, ang Father, niingon ang God the Father nga, you are my beloved Son. And then karon si Satan niingon, if you are the Son of God. Put pasabot nga ang enemy di ay, ang yawa is always siya mo atakihon unsa tong ginastorya sa Ginoo sa atoa. Niingon si Lord nga, nak, you are forgiven. Mingon din ang yawa, are you really forgiven? Gipasaylo ba jud ka? Mingon ang Ginoo, nak, gipili ti ka, nak. Then mingon po ang demonyo, you are unworthy. Dili ka ngayan. Mingon ang Ginoo nga, nak, gibago ti ka, nak. Bago, gibago na ti ka, nak. Pero ang demonyo mingon nga, wala na jud kay pag-asa. You will never be changed. See, nakita na to. The enemy always attack unsa tong mga giistorya na sa Ginoo. Makita nato na kang sa kinabuhi ni Jesus. Now, kabalutan ng mga actually mga expert nga how jud kaayo labi na sa bangko. How jud kay sila mo determine og kanang mga peke nga kwarta. Pero sa ilahang ka-expert actually wala nila mas gitagaag oras o daghang oras nga maestadihan ang mga peke nga kwarta. Mas ginastadihan nila ang unsa toy authentic, unsa tong tinuod nga kwarta. Ngano man ang mga expert mas studihan nila ang original kaysa sa peke. It is because when you know ang original, when you know the authentic, dali na kay nimo ma-recognize unsa tong peke. Dali na kay nimo ma-determine karon kung moabot na tong mga peke nga kwarta. That is why mas hatagan nila dako nga oras ang nastadihan ang original. Sabta na to. And makita na to nga si Jesus, dali ra kayo niya na-recognize ang distortion ni Satanas. Because kabalo siya sa pulong. Jesus knew who he was. And that is why si Satanas wala dayon dili niya kayang i-redefine si Jesus. Kay kabalo siya sa iyahang kaugalingon. Jesus knew who he was. So in the same way, mga igsoon, believers nga kabalo sa pulong sa Dios, kanang tinud-anay gyud deeply, dali ra jud kaayo ma-recognize ang mga bakak sa kaaway. When we know God's word deeply, mo nang mubasa kita. Para makabaluta nga kung unsay gistorya sa kaaway, bakak ba na or dili. Ingon ang Romans chapter 8 verse 16, ana diare, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are unsa daw? Children of God. Identity settled in God mag-create siya og stability in temptation. Balik ko na ko, identity nga settled na diha sa Ginoo, mubuhat siya og stability. Nga di jud ka matandog panahon sa temptasyon.
Pero kung ang tao gani wala kabalo kinsa siya og unsa siya diha sa Dios, mahimo siyang vulnerable sa mga butang nga mo'y maghatag og validation sa iya. Pag wala ka kabalo sa imuhang identity. So unsa tong mag-validate sa imuha karon? Mo imong tuhan. That is why many people mo compromise for acceptance. Because they do not know ang ilang true identity diha sa Ginoo. Many people magpakasala na lang para for attention, no? Mo pabili na lang gyapon diha bisag toxic na kaayo ang relationship. Or will chase success, grabe kaning obsession. Nga naman, because people now are trying to fill punon tong mga identity gaps nila sa ilahang kinabuhi. That is what happened kung ang atong identity dili settle diha sa Ginoo. We will seek validation sa kalibutan. You know, karon nga year, actually, last 2020, nag-take ko og masteral. So, nahuman na nako siya ang academic. Yan lang ko sa thesis, pero ginako siya gihuman. Pila na po ka year. So, karon nga year, nagsugod ko og kaning another, no, nga, balik sugod ba? Wala to siya og kaning wala gyud huna-huna ba basta ay kali okay liga sulod diretso. Ani lagi usahay pag naa kay desire nga magpa-promote. Boto nimo sa imong gusto. No, so mo to nga nag-take og another na pod nga master another school. So duha na ako ang kuan karon, no. And then one time nakahuna-huna ako anong magmasteral ko. Anong ni-take? Is it because kay akong asawa ni graduate na? Murag somehow, murag di pwede ni. Or kana bitawng you want kaning somehow you take pride karon kay tungod naa kay ngana nga mga butanga. Nga makita sa mga uban oy lahi po dai ning tawhanan ni no. Kay naa po siya ingon ani. Then I realize ba nga anak ko nga anong mo take mo? And then, anak ko sa kagalingon nga, okay raman ko nga, kuan wala may okay ako ang trabaho, wala ko'y any, kato lang, no, nga kaning, mahimo magud sa usahay na to nga pag nakay ingunan. I'm not saying sayop ang mag-take ka mo for academic excellence nimo or academic upgrade nimo. But for me, usahay makatake magug ka og pride. No? That is why ningon ka okay ra jud kay ko nga wala koy mo nang karon na I decided nga muntang. No, kay somehow maka-create siya og kaning pressure sa imuha. Pag nakay nga and people will think nga kaning maayo ka kay because nakay ingon ani. No? And I met mga tawo nga naabot na sila og PhD nga ihatag gihapon sa mga tao nga walay masteral degree ang trabahoon. E nakita nako nga naabot na sila nang anong dili niya kayang i-explain. Yan ang ihatag pa niya sa uban, no? So kada siya nga I decided nga muundang ko. No, sa ako ang gi-take karon nga master's degree. No, kay sahay magod kaning maka-create siya og katulagi ang pride and then ang imong identity na dira. So kana siya, no. So balik ta, no. Many people compromise for acceptance. No? But Jesus wala niya gikinahanglan ang validation ni Satanas. Dili to niya need nganuman. It is because Jesus already
had the Father's affirmation. Jesus did not need ang validation ni Satanas. Because nana sa iya ang affirmation. In the same way, sa ito mga kaugalingon, no? We don't need the validation of the world. Dapat mag-take ka o masteral. Kaya para yung nani ka. I'm not saying nga di na mo mag-take katong mga gusto pa. No? But you have to check your motives. Imong heart. We don't need nga moingon pa ang kalibutan nga dapat buhaton nimo ni aron ka mo gwapa, mo gwapo. Aron ka mo maingon ana. We don't need the validation of the world because we have the affirmation of our God. Amen. We are now children of the Lord and that is the greatest thing makabot sa isa ka tawo. Amen. And when the Lord said to us, "The well done, my good and faithful servant." Wala na gay sumpay sa atong pangalan nga ingon pa ang Ginoo dito, PhD. LPT. Sorry, naroon mga LPT dari PhD. No? MPA. May nga na. Ba't may nga siya? Well done, my good and faithful servant. Again, we don't need Satan's validation or the world's validation because we had the Father's affirmation. Balikan na to ang John 1:12. For those who receive Him, to those who believe in His name, Jesus Christ, He gave them the right to become children of God. And that's enough. Amen? Hallelujah. And because Jesus knew, kabalo siya, who He was, wala na siya nakipag-argue pa kang Satanas. Amen? But siyang gamit, He answered the word. Iyang gi-reply ang pulong. And the word of God is your weapon in temptation. 3 times siya gitin Satanas. And 3 times po, nitubag si Jesus nga it is written. Wala ni ingon dito si Jesus nga, I feel, anang paingon, ingon sa Satanas nga, okay, turn this stone into bread, ambak diri, ako ni hatag sa imuha. Wala siya ni ingon dito nga, let's say, I feel like, wala siya ni ingon dito, I think, wala siya ni ingon dito nga, my opinion kay, wala siya ni ingon dira si Jesus. But Jesus, on siya ang gi-reply, it is written. Ephesians chapter 6 verse 17, and take the sword of the Spirit which is the word of God. Ang pulong sa Diyos dili na dekorasyon. It is a weapon. Si Jesus wala lang niya napildi ang temptasyon by divine power alone. Gipildi niya ang temptasyon by a spirit-filled man using scripture or ang pulong sa Diyos. What I'm trying to say is, ang example karon ni Jesus is pwede po day nato gamiton, buhaton. Amen? Magamit ta og scripture. Sulay ragon mo adto courtroom. Nya wala kay dala nga legal documents. Bisan pag unsaon nimo hilak-hilak dira or dako kay imong tingog. No? Emotions alone do not establish authority. Scripture or the word is a spiritual authority. Amen? Muna pag maabot ang temptation, quote dayon ka og scripture. Or mo pray ka using the scripture. Or maghuna-huna ka about mga verses. Mustorya ka about mga bersikulo sa Bible. Niingon ang Bible sa ganito kay wala mong giday basa-basa pod. So adyo kay makalimak, adyo kay duman. No? That is why kung atakihon ta og kahadlok, mingon dito God has given us the spirit of fear. Kung atakihon ta og lust, blessed are the pure in spirit. Kung atakihon ta og anxiety, cast all your cares diha sa Ginoo.
Kung i-condemn ta, at akihon tag condemnation, ingon ang Bible, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Use God's word because His word is our weapon in temptation. Amen? Pero naapoy karoy problema. Kay si Satanas, ni quote pod og verse, the enemy can twist spiritual things. Ningon diha diari in verse 10 to 11, si Satanas ang nag-ingon na niya, ana siya, for it is written, He will command His angel concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. So nigamit ang demonyo og bersikulo kang Jesus. Igamit pa niya is ang Psalm 91. Bot pasabot nga ang demonyo, pwede siyang mugamit og biblical nga language while promoting unbiblical nga motives. Kaya makita na to di ako, nigamit siya og verse. That is why kita nga mga believers, we must know the scripture personally. We have to read the word. We have to stay discerning. We have to pray for wisdom. Og dili lang dahil nato, basta kay i-follow ang atong mga nadunggan nga mga spiritual voice. Because dili tanan nga paminaw na spiritual nagikan sa Ginoo. Kabalo mo anang bisan pag unsa kanang butilya sa tambal, bisan pag unsa na ka-authentic ang sulod ana, ay ang butilya ana ang iyahang dagway sa makita nato, bisan pag unsa na sa ka-authentic, pero pag ang sulod ana is poison, makamatay gihapon na. No? Inguna na sad ang false teaching. False teaching, usahay, duol kayo sa truth, but it's not the truth. Last year, na ako'y gipalit nga product online sa hangkin na kay nalagi ko'y gibati sa ako ang lawas nga every time kung murakog kaning na ay rhinitis ba, di ko ganahan kaayo, magsighalag kong mata, sakit kay ginhawa, akong tutunlan, may nga so na ako'y nakita nga product. So akong nag-search, na daghang mga nag-promote nga doktor, na mga nag-comment pod, nga na nana. So nag-order ko, kitungod, gusto lagi na ako nga, so makikita ni mga mga nag-promote, daghan nag-promote actually. Pero pag-order na ako, natingala ko, anong nagikan sa Cotabato? Anak ko, anong nagikan sa Cotabato? Halos mga, ito may sa Luzon gikan. Anak ko ba? Pero wala lang ko, ay, basig dito ang ilahang factory. Anak ko, basig dito ilang factory. Gikan og Malabang. So karon, bayad ko mga almost 1,000 po to. Kay nag-buy one take one. Pag yun, so ikani kay dugay ni mahurot. So, anak po na itong lalaki sa ako. Pag abot na, dali ra kayo actually naabot. Anak itong lalaki, sir, sure jud ka sir, nga kuwaon ni mo ni nga product, nga daghan ra bang mga scam mo sahay sir? Ano ko na? Oh. Ay, okay raman sir, bahala na. Okay lang. Kaya raman po na ako ikuan ang katong 1,000. Dato. And then kato lagi nag-create sa og karong doubt sa ako katong asa nagikan ang product niya. So bisag giingnan ako nga tao, kuan gyud nimo ni sir? Ako yung giadto dikto sa ilahang kuan kay excited gud ko. So tanan ako na gyud na ay kaning mayong kag authentic nga spray bottle, nindot kayo ang iyahang label. Okay kayo. Pero dikto na ako nag-search ko, anak ko nga itawbi ako daw ning tan-awon bi. Tapos nakita na ko sa post ato isa ka doktor, wala day siya nag-introduce anang AI dito tanan nga mga videos. So yung nga na ba? So wag na ako siya, ako sang gilabay, gisayangan ko sa kwarta oy. Pero wala na, no? So yung nga na ba, no? Bisang pag kanang peke nga medicine bottle, sa pag unsa na ka authentic, pero kung poison ang sulod ana, makamatay gid na. Yung nga na pud ang mga false teaching. Usahay, it sounds close sa truth, but it's not the truth. No? Ingon ang 2 Corinthians 11:14. Ana diareo, for Satan himself
transform himself into an angel of light. Si Satanas gani, kaya niya i-transform yung kaugalingon into an angel of light. So meaning, the enemy, pwede siya mag-disguise nga ang temptation as kana, mga opportunity. Sa matong gi-share sa katotokong gwapa nga asawa nga naitrabaho kay need yun niya og work. Pero ang trabaho, di wa na mao. Di pag yun mao. No? Sometimes ang temptasyon mag-disguise sa freedom, self-care, empowerment, success, mga spirituality. May ana ba? Sometimes si Satanas maingon dayon nga, you deserve this. You deserve that. Nobody will know. God will understand. Mao gid ni ron. Kasabot ra lagi na ang Ginoo lagi. Ay, grabe na nimong suffering, buhatan na ni. Nag-suffer na kayo ka. Take this matter sa ron sa imong kamot. Ikaw na'y bahala na. Buhatan na. No? Muna ang essence sa temptasyon ni Satanas kang Jesus. Ningon si Satanas nga take the shortcut. Ay, may shortcut. Kuhaan na ni. Pero si Jesus, gi-refuse niya ang shortcut. Amen? Now, ang last nga kong i-con sa inyo ha, na mo ni karon ang heart sa message is, Satan may leave, but he often returns. In verse 13, now when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Wala diara giingon nga he departed from him forever. But diara until. Kanang word nga until, it really matters. Because Satan ni-withdraw siya strategically. Gibiyaan niya si Jesus dito sa wilderness, pero mubalik ra siya after. Paunsa siya nibalik? Katong mga opposition nga na-encounter ni Jesus. Betrayal. Katong mga suffering ni Jesus. Gethsemane. Ang cross. No? Isa sa mga opportune time katong kang Peter nga niingon si Jesus nga moadto ko sa Jerusalem, and then ang mga religious teacher, mga Pharisees, dakpon ko nila og patyon. Ingon din si Peter, di na mahitabo Lord, di ko masugod. Unsay tubag sa Ginoo, get behind me Satan. Another thing nga niabot is katong dikto na sa cross. Niingon dikto ang mga tao nga kung ikaw anak sa Dios, gibalik na sad, di ba? If you are the Son of God, naog diha sa cross. So gibalik na sad. So makita na to no karon ang temptation pattern, nagabalik-balik siya. No? Pasabot, nay mga battle na to nga magbalik-balik. Magbalik-balik to ang mga battle. Dili kay tungod na fail ang Ginoo. Dili kay tungod nga peke ka nga Christian. But because ang spiritual warfare is ongoing. May mga believers ma-discourage because may ngon sila, I thought na overcome na nako ni. No? But don't be discouraged. Amen? Spiritual warfare is still ongoing. Recurring temptation does not mean spiritual failure. Kung magbalik-balik man ang temptasyon sa imuha, watay sa katuig, wala naman tana ni, na-overcome naman ako ni. Humana naman tani nga season, pero nga nibalik man. But that does not mean spiritual failure. No? Kabulo mo na yung mga away sa mga nasod. Or bisan sa Bible, kaning mga away between Israel and other nation, kana ilahang mga military, mga soldier nila,
Muritrit na for example na isa no muritrit na kay tungod kay napildi sila. Pero dili ut pasabot nga ang gera kay humana na. Yes, ni-retreat sila, pero dili ut pasabot that the war is over. Kung good ka nga soldier, magpabilin jud ka nga alerto always. Amen? Ngano man? Because the greatest danger after victory is carelessness. Ngano man? You know David? King David, daghan kayo sa victory in battle. But he fell sa sala. Katong naay gera nga nagpabilin siya sa iyahang mansion. Daghan kay mga battle before nahitabo to, daghan kayo tong gera, mga victory niya. Pero nahimo siyang careless. Nga dapat untana katong nga time naa siya sa gera pero nagpabilin siya. Because nahimo siyang careless. Si Samson, grabe ang iyang strength. Bisan kinsa nga mo suppress sa iyaha kaya niyang kinsa tong muhikot sa iyaha kaya niyang putlo ng pangapisi. Walay makapildi kang Samson. Pero nahimo siyang careless kang Delilah. Gidula-dulaan pa gyud niya ang temptasyon. Si King Uzziah sa 2 Chronicles, gistrengthen siya ni Lord. Pero after many days, ang iyang heart nisaka, ang iyang pride. Kana kung mula gina, the greatest danger after victory is careless. Kung dili ta magamping. Kung paminaw nato nga ay okay nako, victorious nako. Yan pagtuon nato nga wala na mo dili na mo retaliate ang kaaway. Dapat mahimo tang careful. Amen. So the enemy often attacks after victory because success can create overconfidence. Kana? No? And overconfidence magdala siya sa atoa into carelessness. Napaon sa man ta mag-prepare panahon sa kaning opportune time sa kaaway. How to prepare? Now, una is we have to stay filled with the Spirit. Si Jesus gani being led by the Spirit. And unsa daw? Ang temptasyon wala gyud na daog. Pero wala ni daog. Dili nato, you cannot fight spiritual battle with fleshly strength. Ingon ang Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Ikaduha is stay rooted in the Scripture. Ayaw na paabuta nga moabot pa ang temptasyon, una ka magbasag Biblia or una ka makabalo og mga bersikulo. Dapat karon pa lang daan na kay gistor. Mo bitaw na kita kapangandam ganita. Wala pa kabalutang nga nimo abutay nga mga dilubyo nga pangandam ta. May mga natay mga gobag. How much more panahon sa temptasyon nga kung wa kay dala unsa may maunsa man ka. So we have to stay rooted in the Scripture. In Psalm 119 verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Katulo, guard your weak moments. No? You have to be careful kanang panahon nga kapoy kaayo ta kay kana gyud nang kapoy kaayo ta exhausted or kanang mga panahon nga suko ta, lonely ta, proud, offended kana, no? Daghang mga spiritual collapses magsugod na siya kanang kung atong i-neglect ang atoang soul. Amen. Kaupat, stay connected to godly community. Yan simba, mga Bible study, mga intercession. Muna sige ra tag reklamo sa ato ang nasod. Naunsa naman among nasod oy? Wala gyud kay atin-atin og intercession. When it's the time to pray for our nation, kinsa day mo barog? No? Sige ra kag reklamo. Ay, sige ra kag reklamo. Pero sa ingon sa Bible, if my people who are called by my name who will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Pero unsa mga anak sa Ginoo? Ni barog ba?
How many people na di ari naga-pray intercession? 5, 6, 7. No? That's why I encourage everyone to pray for our nation. Balag di mo kanhi dari sa church kay lagyo inyong lugar. You pray in your own houses. At least daghang nagpray. Amen? Di lang ta dawat nahitabo ng mga butanga kay ang mga anak sa Ginoo, ang mga watchman nangatulog. Kabalo mo, in the Bible, ang mga watchman, pag matsakpa na silang natulog, patyo na sila. Sa kanang literal ha, sa una, pag naay mga hari-hari, katong mga watchman na nagpatulog-tulog, kaya mo man ay magbantay pag naay atake, pero nasakpan silang matulog, patyo na. Ay kabalaga ganyan. Kaya mo tulog-tulog na mo. Di mo mamatyon. No? Pero nga na, no? So dapat ang watchman, what I try to say is mag-alert to ta always. Amen? So we have to stay connected to godly community. Kaya sama sa ako ang giingon gay na, isolation amplifies temptation. And isolation magnifies vulnerability. Ecclesiastes, nag-ingon dara nga two are better than one. Amen? No? You know, the enemy loves disconnected believers. Love kaya na niya. Amen? So we have to, sa church, magsimba ka. Because it's our rest day. Yeah, sa Lord. No? And then, last is never assume you are beyond temptation. Ayaw i-assume nga, di na ka matintal. Ingon ang 1 Corinthians, therefore let him who thinks he stands, take heed, lest he fall. That is why you have to remain humble. Because humility keeps us, mahimutang watchful ba? Amen? So my goal, ani nga message karon is, dili kay tungod, mahadlok ta kang satanas. What I am trying to say is that to tell everyone is that aron ta aware sa spiritual reality. Naay nagapanghitabo in the spiritual. And gusto pud nako nga mahimutang confident diha kang Christ. Amen? No? So ingot gaina, hapit na ko mahuman in Luke 4:13, he departed from him until an opportune time. My question is, unsa man ang mga opportune time ang enemy has been waiting sa imuhang kinabuhi? Maybe discouragement, unsa man? Grief, financial stress, na baka na karon nga disappointment, loneliness, na burnout baka? Mga offenses ba karon? Success ba karon? Pride ba karon? Mga hidden mga bitterness, no? You know, the enemy waits for an opening. But here's the hope. Jesus already defeated the tempter, ang maninintal. Yahan na tong napildi. Dili lang dito sa wilderness, but finally dito sa cross. Amen? Colossians 2:15, having disarmed principalities and powers, He made public spectacle of them, triumphing them over them in it. Gidaog na ni Jesus. Pero lagi, isa gidaog na, di bot nga, ang kaaway nagpaabot gihapon. Ni-retreat lang. At nangita na siya mga strategy. No? So, kung mubalik man ang yawa, mubalik siya sa manluluwas nga nagpildi sa iya. Amen? No? So, kay tungod na overcome man ni Jesus, ma-overcome sad nato. Amen? Amen? Like for example, na isa ka homeowner, ginabalik-balikan yun siya og kawatan sa ilahang lugar. So karon, sa iyang kabalaka, nag-install siya og mga high-end nga mga security system. Katungod, ginabalik-balikan lagi siya sulod og kawatan. Pero ang kawatan, bisag gi-install na to niya, ang kawatan magsige lang gihapon tuyok-tuyok sa iyang property, nagapangita og weak nga mga entrance, no? Pero ang iyang pultahan was gi-reinforce na to niya. Every window secured na, nana po'y mga camera sa iyang palibot. Makita na to ba nga ang atake nagapadayon, pero ang access was denied.
Mga igsoon, ang kaaway nato, ang yawa, magsigig yun na siya pangitag opportunity. But through Christ, through the Spirit, pinagi sa Word, through prayer, pinagi sa to ang vigilance, pwede yun natong siradaan ang pultahan. Amen? That's why we have to stay watchful. We have to stay prayerful. We have to stay surrendered. We have to stay filled. And we have to be rooted in God's Word. Because the enemy is looking for an opportune time. Pero bisan pa man ang enemy nangita og opportune time, ang Ginoo sad nangita og opportune time. Paunsa? God is looking for an opportunities aron ka i-strengthen, aron ka i-restore, aron ka mag-mature, aron ka i-empower, ipakita niya ang iyang himaya pinaagi sa imuhang endurance. O kung magpabilin ka diha kang Jesus, no? Kana nga same nga wilderness nga mauuntanay magdaot sa imuha. Mahimo na karong lugar asa ang Dios nga ipakita niya, pamatud-an niya nga mamahimo kang victorious. Amen. And that is ang word ni Lord sa ato today. Amen. Let us pray. I want you to just close your eyes. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Amal, I want you all to stand. Amen. Yes, Jesus. Yes, oh God. Yes, Jesus. Kamay, yes. Yes, Jesus. Praise the name, God. No matter what. So what are those mga opportune time the enemy is waiting sa mga? Tell it to the Lord. Hallelujah. Oh, sing. Come on, let's worship Him. Let's sing to Him. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near the door frame of my life. It's the blood of Jesus Christ. I will not fear, I will not fear. Angels here on the door frame outside. It's the blood of Jesus Christ. Come on, sing. I will not fear, I will not fear when the enemy comes near on the door frame of my life. It's the blood of Jesus Christ. I will not